theme supposedly for this month is love. And the best way sometimes to define a thing is to tell things or the wrong ideas or concept about it, para distinguish natin na you're not referring, to, I mean, para mas paliwanagan natin kung ano yung mga tinutukoy natin, This morning, tayo po'y dadako sa tunay na pagtalakay sa kahulugan ng salitang pag-ibig. Ito pong ating James, translated love, but in Greek there are several words translated love, pero iba-iba yung Greek words na ginamit, which goes only to show na English language is not as rich as the Greek. English language is not as rich na singyaman ng salitang Griego dahil ang salitang Greek scientific at meron kang magagamit na salita almost for everything, Like if you refer to a sensual or sexual type of love, hindi mo lang sasabihin na love, We call it eros. But when you refer to the kind of love that exists between brothers or sa mga magkakaibigan, brotherhood or brotherly love, we call it phileo, Phileo. Sa English, almost puro love lang ang pagka-translate, And there is another type of love, which is a self-sacrificing love, which is also translated love, But in Greek, they will definitely call it what? They call it agape, So, mayaman, ang salitang Grego, and it is no wonder that God used the best available language to communicate to man, Do you still remember who invented the Koine Greek? Sino ba naka-invento ng Koine Greek? It was Alexander the Great, Because prior to that, they only used the classical Greek. Pero na-experience ni Alexander the Great, na nahihirapan siya sa command of his army dahil iba-iba lengguwahe ng mga Greeks, lalo na kung Pilipino siguro dinilid niya, Bisaya, Ilocano, Tagalog. Sabi niya, para mabilis ang command, maganda ang communication. Kasi isang barrier, isang breakdown ng leadership is yung breakdown of communication, di ba? Pagka hindi malinaw ang communication, ang flow ng communication, message, medyo mahirap ang command, mahirap ang leadership. So, to solve the problem, Alexander the Great thought of a type of language na lahat ng kanyang mga sundalo ay maintindihan. So, lumitaw po yung Koine Greek or the Greek used by a common people. Koine Greek. Ito po yung lingwahe sa kalye. Yung mga educated, yung mga nasa alta sosyedad, they use the classical Greek. Pero the spirit of the language, the common people, kaya koine, Koine means common. Koine means common Greek. Mas napakayaman itong Koine Greek. Okay? So, ito pong English Bible po natin, King James, translated love, charity, pero parang pang-charitable lang dating, But, the word supposed to be there is agape, The Greek word is agape, which is the strongest kind of love. Yan po ang pinaka-mataas na uri ng pag-ibig, And the best description of true love is found in 1 Corinthians chapter 13. Kasi po ang love, sari-sari, ang mga konsepto pagdating sa pag-ibig. There are some who think that love is just a warm feeling towards someone or towards something. Pleasant feeling or nice feeling or warm feelings about someone or something.
Sabi ng isa, may problema ako kasi meron nanliligaw sa akin. Napakasugid at hindi ng pagmamahal sa akin. Sabi niya, pakasalan ko raw siya. Kung hindi, magpapakamatay siya. At hindi ba pag-ibig yun? Palagay niya pag-ibig ba yun? Kasi magpapakamatay siya pag hindi siya pinakasalan. Ba't hindi pag-ibig yun? Di ba? Hindi mo magpapakamatay kung hindi siya ibigin. At anong klaseng pag-ibig yan? Hindi mo pag-ibig yan, that is selfishness. That is selfishness. Sige, huwag ko sagutin. Magpapakamatay ako kung hindi. Sabi niyo, sinasabi niya, I love me and I want you. Pakahamal ko lang sarili ko. Kailangan mapagbigyan mo yung gusto ko. Kapag gusto ko ikaw. Kailangan pagbigyan mo ako. So, wala siyang pagbaba sa tao. Ang mahal na lamang ay kanyang sarili. Because true love, biblical love, or God's love is what? It is a self-sacrificing love. Love that thinks of others first before self. And the best one to exemplify that is God. For God so loved the world that He gave. While we were yet, what? While we were yet. Hindi nung tayo lovely, tsaka tayo minahal, ano? Kasi ang love ng tao, masyadong mademand, ano? Mamahalin kita kung lovable ka. But if you stop being lovable, hindi ka na lovely, wala ka ng attractive characteristics, I will stop loving you. So masyadong nagde-demand sa object of love. Kailangan ng object of love, karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Pero hindi ka na ng true love. True love or the agape love, hindi ho masyadong nag-iisip sa object of love. Ito po'y pag-ibig na it is more an act of His will rather than feelings. Okay, very determined ang mga action nito. So we'll read this morning 1 Corinthians chapter 13. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity or agape love, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity or agape love, I am nothing. Alam niyo po, before I continue reading this, before reading this, let's try to put in our minds na hindi dapat natin i-interpret itong chapter 13 na malayo dun sa mga neighboring chapters. Because that's how to get the best out of this chapter. Ano ba yung nangyari prior to this? And after 1 Corinthians chapter 13. So, mga nakapaligid dyan, chapter 12 and then chapter 14. So, ano bang meron sa chapter 12? Chapter 12 is about gifts. Gifts. Yung paano di-dispense, how the gifts were dispensed, and then the receipt of the gift. Tanda po natin, ang Corinthian church, they don't lack in spiritual gift. Kulang ba ng gift ang mga Corinthians? Sa 1 Corinthians 1:7. Are they behind in any spiritual gift? Hindi naman po sila behind the spiritual gift. Sabi niya Apostle Paul, that ye are not behind in no gift. Hindi kayo nahuhuli. In fact, sabi nga ni Apostle Paul, ano na kayo? Nag-improve na, nag-increase na. In utterance, kahit sa pananalita, mahusay na kayong magsalita. Problema lang sa mga Corinthian members, natutulong ng konti, nagkaroon ng kumpiyansa sa confidence. Naka-develop na ng confidence sa sarili, natutulong magsalita, parang, mas umangat na sila kay Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, kahit napakarami ko yung mga guro, huwag niyong kakalimutan na iisa lamang ang nanganak sa inyo. Isa lang nanganak sa inyo, buong ako kayo. Hindi ko din narinig yung Ebanghelyo, wala kayong mayan dito lahat. Wala at Corinthian church, if I did not stay for 18 months in this place. So it was 18 months before of stay in Corinth that finally a church was organized in Corinth. Sabi na po, marami na kayong mga tagapagturo, marami na kayong preachers, marami na kayong magagaling na kayo, natuto na kayo. You are not behind in any gift. You have
develop in your utterance or speech. Magaling na kayo magturo. Tapos sabi ni Apostle Paul, bigla nyo sinipa yung nakanak sa inyo. Isa lang ang nakanak sa inyo. Lahat kayo ay bunga ko sa pananampalataya. Alam niyo nagkulang sa mga taga-Korinto? They lack the spiritual fruit. What kind of fruit? In particular, love. Tama? Dahil sa gift, marami silang gift eh. 1 Corinthians 1:7, tinignan niyo ba? Ano sabi ng 1 Corinthians 1:7? You're not behind in any gift. Hindi kayo nahuli sa kahit anong gift. Marami na kayong gift. Ang wala lang sa inyo ay bunga ng Espiritu. You have the fruit, you have the gift of the Spirit, but what you lack is the fruit of the Spirit, more particularly love. Because what they have is what? Selfishness. Everybody does his own thing for his own good, with little or no interest at all or regard for others. Di baling masira ang simbahan basta magawa ko ang gusto ko. My will, my design, my motivation. Kailangan ako ang masunod. Ano? So, saan sila nagkulang? Talag. They have the gift. Ano? In fact, not only that they have the gift, ano? In chapter 12 discusses the gift, and chapter 14 discusses the operation of the gift, more particularly the gift of language. No? Pero sabi niya po sa Paul, para umayos ang pag-operate, itong mga gift na yan, magamit ng tama ang gift na yan, kailangan ng chapter 13. Because chapter 13 will serve as the proper motive and proper power for all of these gifts to be used. Sabi niya po sa Paul, even if I have all gifts, if there is no love in the exercise of those gifts, that is zero. That is nothing. It will amount to nothing. Hindi yan nakaka-glorify sa Panginoon. The purpose of everything is to glorify God. And God is only glorified if we have the purest of our motives and the motive is not ourselves. It is not our promotion of ourselves. It is not to promote ourselves. It is to promote the glory of God, to promote His church, to promote His cause, His program. So, with that mind as background, ituloy po natin ang pagbasa ng chapter 13. Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity or love, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal. Saka lang maingay na lata, no? And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not agape love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Agape love suffereth long. Suffereth long, it is patient, it bears long, and is kind or good-natured. Charity envieth not, he does not despise the gifts and blessings of others. Hindi yung may pinagpapala, you say all manner of evil things against the blessing, kurap yan, kurap. Maraming anomalya. So, you could not stand the blessing of others. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Agape love boasteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly. It's not rude. Hindi siya magaspang, hindi mean, Hindi magaspang sa pag-uugali. Doth not behave itself unseemly. Seeketh not her own glory, her own interest, her own good. Is not easily provoked. Hindi madaling ma-arouse into anger or to resentment. Is not easily provoked. Thinketh no evil.
rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. So, maganda po na iniiwan natin yung pagka-childish natin, ano? For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Bakit kaya the greatest is charity? Because sa present, we still need what? We will still be needing hope. At present, we will still be needing faith. At present, we will still be needing love. Lahat yan, kakailanganin natin. Pero mga kapatid, pagdating sa glory, pagdating sa kitaasan, hindi mo na kailangan ng hope. Lahat ng hope mo, andyan na. Ganun din ang faith, because faith in heaven will be turned into what? Will be turned into sight. Lahat ng inaasahan mo, lahat ng sinasampalatayanan mo, andyan na, dumating na. Pinangakuan tayo ng inheritance ng Panginoon, andyan na. Sa ngayon, ano pa lamang? Faith is the substance of things we hope for. The evidence of things not seen. Pero pag nandun ka na sa piling ng Panginoon, lahat ng ino-hope mo, nasa harapan mo na. Lahat ng sinasampalatayanan mo, nasa harapan na. So, hindi na magagamit ang faith and hope sa atin. Pero mga kapatid, ang love. Parang ever-ready ito eh. It goes on and on and on and on. Love is what? Love is forever. Love is forever. Dahil mag-ibig po ay magtutuloy hanggang sa kabila, no? The other side of life. Okay? And now by that faith, hope, charity, these three, but the greatness of this is charity. Ano po sabi ng verse John 4:8? Please to remember. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Tandaan po natin, ano? God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Ano? That is the simplest description of God of Himself. Love characterizes God. At ituloy po natin, ano, sa 1 John 4:16. Kanina sa 1 John 4:8, He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Verse 16, and we have known and believed the love that God hath to us. God is love. And he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him. Meaning, if we abide in love, we abide in God, and God abides in us. So if love characterizes God, so also Christians who abide in God must also be what? Must also be characterized by love. Kailangan tayo po ng mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, kung meron man po nag-stand out na characteristic natin, that should be what? That should be love. Yan ang isa sa nag-stand out na characteristic ng Panginoon. God is love. He that loveth not knoweth not God, because God is love. If we abide in God, we should also abide in His love. And God abides in us. Ano? So Christians ought to be characterized by love. But, ang malungkot mga kapatid, ano? History tells us, kahit ang kasaysayan, ano, ancient history, even church history, will tell us, ano, that churches of the Lord
fail in this area. You know why? We find it so hard to do. Sometimes we find it so hard to be loving. Parang ang hirap sa mga Kristiyano ang maging loving sa kapwa o maging mapagmahal sa kapwa. Alam niyo po, dahilan ng bagay mga kapatid. Alam niyo, mas madali na maging orthodox. Madali para sa Ephesians na maging orthodox. Sabi ng Panginoon sa Revelation chapter 2 verse 4, maganda ang nangyayari sa'yo. Na pinanghawakan mo ang mga doktrina. Pero meron bagay na nawala at sira sa'yo. Ano yung nawala sa Ephesian Church? He lost love. Nawala ang pag-ibig. So, we find it harder to be loving than to be orthodox. Maaaring ang isang simbahan ay doktrinal. Ano? Masyado ang panghahawak sa doktrina. Pero kakambal ang iyong paninindigan sa doktrina ay ang iyong namang panlalamig. You have grown very cold. Ano? Nawala na yung affection. Hindi ka loving sa kapwa. Wala kang loving whether Christians or non-Christians. Kapatiran o hindi kapatiran. You don't care at all. Ano? Ang hirap maging mapagmahal. Alam niyo po mga kapatid, ano? Let's try to love humanity. Let's try to love humanity. Although marami sa mga heartaches natin, cause ng tao. Pero marami rin sa mga blessings natin, comfort natin, na nagagaling din naman sa tao. Kahit hindi pa mana ng palataya, yun, ano? Sabi nga ng Bible, kahit hayop, be considerate. Kung ang Diyos, tinuturuan tayo na maging considerate kahit sa hayop, ano? Buhay ng hayop. Alam niyo ba sabi ng Panginoon? Huwag yung iboboil ang isang hayop sa gatas ng kanyang ina. Anong matipik ako doon? Anong mababasa niyo doon? Diba? Anong mababasa niyo doon? Kunyari, magluluto ko ng pagkain. Huwag mong ilalaga. Huwag mong pakukuluan sa gatas ng kanyang ina. Diba meron ganyan verse sa Bible? Malabasan niyo ba? Do you encounter the verse? Di ba? Di ba? Hello? Nag-iisip? Nabasa niyo na ba yung passage sa ganyan sa Old Testament? Na kung meron kang iluluto ng isang bagay, huwag mo gagamitin pang pakulo ay yung gatas ng kanyang ina. Nabasa niyo na ba yun? Meron ganyang passage sa Old Testament. Yung mga bawal kainin at pwedeng kainin. Isa naman yan na sabihin niya, huwag kang maging malupit. Huwag kang maging malupit. Pero mo, ang hayop, gusto nyo just maging considerate tayo kahit sa hayop. Ano mo, yung po sa hakwa natin, we should be considerate kahit mahirap yan sa parang walang saysay na nabubuhay ng tao ito, parang pahirap lang sila sa mundo, pahirap sa gobyerno, pahirap sa mundo, pabigat sa gobyerno, at walang iaambag to sa society. Pang-ubos lang ng natural resources. Di ba yun ang konsepto ng mga Nazi? Di ba yun ang konsepto ng mga nagpo-promote ng New World Order, ng One World Government, na mga walang pakinabang, i-eradicate na lang. Reduce the population to 500 million in perfect balance with environment. So, ano gagawin nila? Eliminate all what? All useless eaters. Ang tawag nila sa hindi nila kapanalig, ay ano po? Useless eaters. Sila lamang ay umuubos sa resources sa mundong ito. Wala naman silang naiaambag sa society. Wala namang naiaambag sa gobyerno, ikabubuti ng mundong ito. Kaya, i-eliminate na lang. Inumpisahan nila. Saan nila inumpisahan? Sa Africa. Isusunod nila Asia. Bakit ang Asia? Hindi ng isang portion ng globo na masyadong dense ang population. At totoo naman, ano, sa Asia, di ba, napakatindi ng population natin. Kandilit ng Pilipinas, ipakilan tayo sa ranking ng population. Pang-10 yata tayo eh. Pang-10 tayo sa ranking, kami pinaka-dense ang population sa mundo. Pagkaliit-liit ng espasyo ng Pilipinas, laki lang tayo ng Florida. Balik ko sa Florida, state of Florida.
So, wala silang konsiderasyon sa feelings ng kanilang kapwa. Mga kapatid, yan po maganda na i-cultivate natin. Yan ang magandang in-return natin sa atin. Dahil sabi ng Bible, ang tao, mahirap talagang ma-develop sa tao maging loving sa kapwa because of our depravity, and it is because love is not natural to us. Alam niyo po sabi ng Bible sa atin, without natural without natural affection. Alam niyo po kung anong natural sa atin? Titus 3:3. Yan ang natural sa atin. Nung isinilang tayo sa mundo, namulat sa mundo ito ang natural natin. Pero maging loving, maging good-natured, maging kindly affection one to another, hindi natural yan. Dahil ang natural natin ay Titus 3:3. Ano po sabi ng Titus 3:3? For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. Makita niyo yung description ng natin. That we came naturally in this world, at ang natural natin, yan. That's how God described us. The inspired Word of God fitly described every individual in this planet. Kahit alin dyan, meron sa atin yan, yung mga kategorya na yan. We ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived. Marami sa atin na-deceive sa multo, na-deceive sa mga pamahiin, na-deceive sa mga tradisyon, serving in malice and envy, parating mapag-isip ng masama sa kapwa. The imaginations of their hearts are only what sabi ni as earlier Genesis. Maagang-maaga pa sa kasaysayan ng mundo, dinescribe na tayo ng Bible sa Genesis 6:5 na the imaginations of their hearts are only wicked continually. And it went on up to the book of Isaiah, where he said, can the Ethiopian change the color of his skin and the leopard his spots? So must he also do good who are what? Who are accustomed to do evil. We are only accustomed to do evil. Diyan tayo sanay. Diyan tayo nasanay sa paggawa ng masama. Diyan tayo sanay, diyan tayo bihasa. Customary na natin yan. Na-accustom na. Nakagawian na natin yan. Second nature na natin yan. Hindi rin natin pinag-iisipan o pinagpaplanuhan. Agad-agad, basta na lang lumalabas sa atin yan as second nature of man. Pero ano po ang mga hindi natural yun? Without natural affection or love for fellow. That is why, not only today, even in ancient history, even in ancient Corinthian church, that was the same problem in the church. They have no problem with gifts. Marami silang gifts. They have no problem with orthodoxy. Dahil sabi ng 1 Corinthians chapter 11, it is good that you are holding the ordinances as I have delivered unto you. Meaning, even this Corinthian church, kahit immature, nanghahawak sila sa mga ordinances na itinuro ni Apostle Paul. Hindi po yung Lord's Supper and baptism, hindi ng ordinances na itinuro ni Paul. Yung mga itinuro ni Apostle Paul, pinakahawakan nila, meaning these people are very orthodox in their teachings. In their doctrines, they are very orthodox. They are very doctrinally correct and accurate. They are not behind in any gift. But what they lack is what? What they lack is the fruit of the Spirit, particularly the fruit of love. Kaya in-insert ni Apostle Paul ang chapter 13 because it is only through chapter 13, which is a discussion about love, that we who can have the proper power and motivation in the exercise of this gift. Para ma-exercise mo yan at may operate ng tama yung mga gift na yan, para hindi masayang yan, kailangan ng tamang motivation at kapangyarihan. Ang kailangan nag-empower niya, nag-fuel niya, ay hindi galit o hindi yung promotion sa sarili, hindi yung glory ng bawat isa nag-fuel sa mga gifts na gusto nating pairalin o paatarin. It should be love. Love for God. Love for fellow. Sabi ng Apostle Paul, even if I have all gifts, even the gift of prophecy, even the gift of language, even the language of angels, if there is no love, I am just a noisy gong. I'm just a tinkling cymbal. Klang ka na klang, pero walang mensahe.
walang weight, It should be motivated by love. And God exemplified for us what love is. Earlier, I have discussed different kinds of love, Merong erotic, merong phileo, eros, and phileo. But the kind of love being promoted to us by God is the kind of love that He is, which is the agape love. Normally, what people think of love is it is just a warm feeling, nice or pleasant feeling about someone or something, or a romantic love, or sentiment, or charitable love, of wanting to give to the needy, to alleviate the poor condition of others. Hindi po lamang yan ang love na tinuturo ng Bible. The kind of love God wants us to have is the agape type of love. At ito po yung klase ng love, mga kapatid, which is what? This is very, what? Very, very rare. Even in the Old Testament, in ancient, not Old Testament, in ancient Greek literature, bihirang mahanap itong salitang agape sa Greek literature. Ang napakadami ay yung salitang eros, yung salitang phileo, pero in ancient Greek literature, kahit yung agape, bihira. Madalang na madalang. Pero pagpasok po ng New Testament, doon po, naging abundant. Napakasagana ng New Testament pagdating sa Greek word na agape. At yan po, sinuturo sa atin ng Panginoon, sabi ng Bible, love one another. A new commandment I give unto you, that ye love one another. He that loveth not, knoweth not God, because God is love. If you say you are in God, you must be characterized by love. Kung meron na po nag-stand out na characteristics ng mga Kristiyano, ay yung pagiging mapagmahal, maibigin. Anong klaseng pag-ibig? Hindi yung, ano ba ang ibig sabihin ng agape? Yung agape na hindi nagde-demand sa object, kundi ang demand nasa sarili. Sa sarili po ka nagde-demand. It demands so much from us, not from others. Ito yung common na pagmamahal yung, sapat siya, thoughtful. Baka malay natin, magpatuloy siya sa kanya pinapakita, malay natin, baka mapaibig niya rin ako, di ba? Pagka patuloy kasi pinapakita mo ng kagandahan, magagandang qualities, baka ako ma-attract sa'yo. Yan ang common na love ng tao. Nakadepende sa object of. Pero niyo po mga kapatid, ito ang pinakamahinang klase ng love. We call it what? Conditional. Conditional love. Yan ang pinakamahirang klase ng love. Dahil ang kondisyon, hinahanap mo sa object. Ang kondisyon, kailangan thoughtful siya. Pag hindi na siya thoughtful, ayoko na sa kanya. Ang kondisyon, kailangan, mabait. Pag hindi na siya mabait, tapos sa lahat ng pagkakataon, maintain mo ang kabaitan mo. Diba may mga pagkakataon na masungit ka rin? Yung thoughtful, maganda yan, diba? Pero talaga ng pagkakataon, maintain mo yung pagka-thoughtful mo. Paano kung kumilad yun na nagiging thoughtful ka ba? Diba, hindi nyo alam na araw-araw billions of cells ang nagagamit sa brain natin. And it affects our memory. Kaya minsan, anniversary na hindi ko anniversary natin. Ay, isang buwan pa rin Isang buwan. After 1 month, ako pa naalala yung anniversary. Diba? Diba yung mga may edad na, usually sila yung mga inaatake ng Alzheimer, pagkakalimutan. Dahil nga, sa natural yun natural processes yan na every day, billions of neurons, billions of cells, ang nagagamit sa ating brain. Over time, pag accumulate yan, hindi mo alam kung ilang percent na lang ng brain mo ang functioning pa. Kaya mamaya, sino ka? Parang kilala kita. May utang sa akin. Ano mo, anak niya, hindi niya makilala, di ba? Anak niya, asawa niya. Di ba? Oh. So, mahirap i-maintain yung mga good qualities. Yung conditional love, yan ang pinakamahinang love. Masyado yan. Passive. Nag-aantay ng nag-aantay. Self-seeking.
Pero yung unconditional love, like the love of God, it is unconditional, it is active. Hindi nagsisik ng kagandahan sa object, kundi nagsisik kung anong maganda para sa object. Hindi hinahanap yung maganda sa mamahalin, kundi ano ba yung maganda ang magagawa ko? Kahit na yung object, walang pakialam sa'yo. Kahit na yung object minsan, hate ka ng tao. Kahit hate ka niya, iniisip ko pa rin yung makakabuti sa kanya. Yan ang condition, yan ang unconditional na. Yan ang agape na. Diba sabi ng Bible, Matthew chapter 5, ibinigay niya ang pag-ibig na yan sa kanyang mga kaaway. While we were yet sinners, Romans 5:8 and Matthew chapter 5, He gives His rain to the just and the unjust. Kahit yung tao, minumura siya. Ang ginagawa ng Diyos, binibigyan pa rin niya ng isda. Kaya nakilala akong minumura ang Diyos, pero araw-araw pinagpapaalanan niya ng isda. Dahil meron siyang baklad. Halos araw-araw, nag-aaral siya ng isda. Pero minumura niya ang Diyos. Sabi niya, kung magpe-pray kayo, sa Diyos sa akin na lang kayo mag-pray, bibigyan ko pa kayo. Ang Diyos, hindi kayo bibigyan. Ako bibigyan ko. Pag na kayo mag-pray sa Diyos, hindi totoo kayo. Pero pinagpapala pa rin siya ng Diyos. Ang hapon, mayaman na kasi. Ayan, mga kapatid. That is unconditional. Na kahit na yung object of love, hindi karapat-dapat, o walang concern, o walang hate ka, o walang care sa'yo, doesn't care at all. Still, ang iniisip mo, yung makakabuti sa tao. So, it's more an active kind of love. Very active. At hindi dumadepende sa object na. At yan po ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin. At yan ang klase ng pag-ibig na pinopromote ng Panginoon sa atin. Hinahanap na maglingkod, hindi yung siya ang mapaglingkod. No matter how lowly it might take, kahit na gaano kababa man ang maging kahulugan ito. Di ba yung exemplify ng Panginoon Diyos siya? The creator of the universe, He stooped down to wash the feet, while all masters ng mundo ito, ang inaantay, hugasan ng servant ang kanilang mga paa. Kailangan ang mga servant, sila ang maghugas ng aking paa. Trabaho yan ng servant, ako ang master, ako dapat ang pinagsisilbihan, ako dapat ang pinaghuhugasan ng paa. Ano ginawa ng Panginoon? Siya ang naghugas ng paa. Nakakashock yun, mga kapatid. Nakaka-choke. Ngayon nag-create sa atin, nag-create sa universe. Gagawin niya yung i-bend ang kanyang tuhod, at hugasan ng paa ng kanyang mga nilalang. At tayo, hindi man natin ma-bend yung tuhod na yan. Masabi tayo matayo, hindi tayo makababa at sakit makabend na lang ng konti sa tuhod natin dahil ang feeling natin mataas tayo. Pero ang Diyos na pinakamataas sa lahat, nagawa niyang ibali ang kanyang tuhod. To reach out. Okay? So, patuloy po tayo mamaya. Salamat po, Ama, sa mga palaala ng silika. Salamat po, Ama, sa pagbibigay sa amin ng pag-ibig. Ibig yung halimbawa na siyang dapat namin tularan at pamarisan. Gawa po, Ama, ito yung silbing babae, Ama. Sa amin ang patutunan namin, ang aming gagawin sa mga ito. Kami po ang mahigit na maging kapatid ko inabang sa inyong mga nalunin, sa inyong bigay na talwalaki. Na po ang mahigit lagi sa ngalan ng